Litisin! Litisin! Sara Duterte! Pahayag mula sa Partidong Manggagawa. Tama, pero kapos. Tuloy, pero bitin. Ganito namin inilalarawan sa PM ang kaganapan ngayon sa dalawang huling nalalabing araw ng sesyon ng Kongreso. Salamat naman at si SP Chis Escudero ay naimasmasan, tumiklop sa kahihiyan kahit na hanggang sa dulo ay kimkim na ang sama ng loob dahil sa pagkatalo ng kanyang posisyon. Dahil sa kanyang paliwanag kahit na may salitang worth within na dapat sundin, ang impeachment trial ay hindi dapat minamadali. Ibig sabihin, pwedeng mabagal, pwedeng dahan-dahan, o pwedeng hindi na lang. Payag ba kayo doon? Yes! Teka, ang tawag sa ganitong politika. Ganito ang politika na hindi nakatungtong sa matibay na paninindigan para sa tama at mali, sa nararapat at hindi. Ganito ang makasariling politika. Ang timbangan ay nakasentro sa sarili o kaya sa dinastiya. Ngunit alam natin na hindi solo si Chis sa ganitong politika. Makikita natin ang marami sa kanilang proseso mismo ng impeachment. Kapag nagsimula na ang trial, may inisyal ng palatandaan. Kagabi ay siyam lamang ang bumoto pabor sa proceed. 6 ang tumutol at 8 ang neutral. May neutral? May ganon? Magbabago ang komposisyon ng Senado sa 20th Congress kaya't magkakaroon pa ng rigodon. Subalit, kung nagbabagalan ng marami sa takbo ng impeachment, ano pa ang tinatakbo ng legislative wage hike? February last year na ipinasasa ng Senado ang 100 increase. Pero sa Kamara nito lang nakaraang linggo na ipasa ang 200. Para mapabilis ay dapat nag-uusap ng bicameral panel para dito. Pero wala pa. Dahil dito, namimiligrong hindi ito maipasa. Ito ang dahilan kung bakit hinihimok din namin ang mga mambabatas na manumpa. Hindi lamang bilang mga justice at prosecutor sa impeachment court, kundi para maipasa ang legislative wage hike na nakabinbin ngayon sa Kongreso. Nakapanumpa na sa SP Chis Escudero bilang presiding justice at maaaring ngayon o bukas ay manumpa na rin ang lahat ng senador. Subalit ang wage hike ay wala pang naitatalagang compress ang Senado. Pero sa BICAM, may mga pahayag din mula sa ilang senador na hindi bubusisiin na nilahong gusto na ipasa ang panukala. Bagay na lalong nagpapabagal o ganap na pumipigil sa pagpasa nito. Matatagalan ang nabuksang paglilitis sa impeachment dahil tatawid ito sa 20th Congress. Samantalang ang wage hike bill na 100 o 200 ay naghihingalo sa antas ng BICAM at nanganganib pang di makarating sa palasyo para maging batas. Nanunulay din ito sa pressure ng kapitalis dahil sa pagtutol ng mga negosyante at economic manager ni Bongbong Marcos. Naniniwala kami na may magagawa pa ang Kongreso kung magkakaisa lamang ang dalawang kapulungan na maipasa ang wage hike bill. Kahit nasa last 2 minutes na tayo ng labanan, kung hindi ito magagawa, ito ay pagtalikod sa kanilang tungkulin at pagyuko sa capitalist lobby laban sa manggagawa. Ang ganitong kabiguan hindi lalong magpapatibay at magpapatunay ng aming paniniwala sa kapos ang impeachment ni Sara kung walang kaakibat na reforma katulad sa mga naunang impeachment. Naninindigan kami na ang reforma ay dapat lagpas sa impeachment ni Sara at pagtugon sa kahilingan ng mga manggagawa na hindi baguhin ang maling patakaran ng naglibing sa sweldo at starvation
at poverty level ay mas malaking inustisya na dapat ituwid ng mga mababatas. Reforma, lagpas Sara. Legislative wage hike, now na. Sara Duterte! Litisin, litisin! 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 Si Sara Duterte! Maraming salamat mga kasama.